maging moderator dito po sa Bible study namin kay Pastor Wilmore. At sana po Lord, kayo po ang manguna sa aming Bible study. Bigyan niyo po kami ng wisdom and understanding. Buksan niyo po ang aming puso at isipan sa mga messages na pag-aaralan po namin ngayong gabi na to. Maraming salamat Lord at binabalik namin sa inyo ang papuri at pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, so itutuloy po natin yung ating pag-aaral dito po sa 1 John. So natapos po tayo last week sa chapter 3. So itutuloy po natin ang ating pag-aaral sa chapter 4. Okay, so ito pong sulat na to ni John, ni Apostle John ay pinadala doon sa mga Christians na nakatira doon sa area ng Asia Minor, diyan sa may Turkey area. Dahil diyan po yung majority ng mga civilization during that time. So, itong mga churches na to, nagkakaroon sila ng problema sa mga false teachers. Maraming false teachers ang naglipana during that time na sinulat ito ni Apostle John. At itong mga false teachers na to, itong teachers na to, ito ay dating mga nasa community ng mga Christians na umalis. At ngayon, ang ginagawa nila, inuudyukan nila, inaaya nila yung ibang Kristiyano na umalis din sa church at sumunod dun sa kanila. Maniwala dun sa mga maling katuruan na pinaniniwalaan nila. So, ito yung setting kung bakit isinulat ni John yung itong tatlong epistle na to. Okay, so makikita dito sa mga sulat ni John, yung parang snapshot nung buhay, yung pamumuhay during this time, the early churches. This is around, ano na to sinulat niya to around 90 to 95 AD. So, makikita natin dito, doon sa first 3 chapters na parang hindi okay, hindi masaya. May mga persecution, may mga false teachers. Magulo, in short, itong kalagayan ng mga churches sa panahon na to. Kaya ito yung ina-address ni John dito sa kanyang mga sulat. So maraming dispute dito, mga hindi pagkakasunduan, yung mga sa theology, yung mga katuruan, hindi sila magkasundo. Tapos bukod doon, merong mga behavior mismo ng mga Christian within these churches. So maraming problema in short dito sa time na to nung sinulat to ni Apostle John. So may mga members dito sa community of believers dito sa mga churches na sinulatan ni John na nagtuturo para may iba silang itinuturo about the person and work of Jesus Christ na hindi nila matanggap. Idinideny nila na si Jesus Christ ang Messiah, si Jesus Christ ay hindi anak ng Diyos, si Jesus Christ ay hindi nagkatawang tao. So kung idinideny nila lahat yan, ibig sabihin, idinideny din nila na ang kanyang kamatayan ay nag-o-offer na kapatawaran ng kasalanan. So malayong malayo ito sa scripture, kung babasahin natin ang scripture. Kaya matindi yung disagreement sa mga churches. Ang tagal na ng churches nila, tapos ganito, may biglang magsasalita ng ganito, may magtuturo ng ganito. Kaya hindi may iwasan na may mga tao dito sa churches na magko-question. At tatanungin itong mga false teachers na to. At meron din namang mga miyembro na tatanggapin lang itong mga tinuturo ng mga dating kasamahan nila dito sa community. So itong mga tao na to, itong mga tumiwalag na to, hindi sila kontento na sa kanila na lang yung hindi nila paniniwala dito sa mga tinuturo ng mga apostles bago dito sa kanila, sa mga forefathers. Hindi sila kontento na sarili na lang yan. Hindi sila mapakali. Kailangan pa nilang
ikalat or magkumbinse ng ibang nasa church na sumama sa kanila, na huwag maniwala dito sa message na itinuro sa kanila ng mga naunang mga elders or preachers or ng mga forefathers. Gusto nilang ipakalat yung paniniwala nila na mali naman. Kaya nagkaroon ng confusion dito sa mga naiwan dito sa churches. Kaya ngayon, yung mga naiwan na to, nagkakaroon sila ng doubt ngayon. Kino-question nila na, teka, kilala ko nga ba talaga ang Diyos? Kasi ngayon may dalawang conflicting na katuruan. Kaya hindi maiiwasan na maguguluhan itong mga member ng church. Totoo nga ba na kilala ko palakasin yung kanilang kasiguruhan or yung assurance nila at nagbigay siya ng criteria na magagamit nila para i-test, para i-evaluate yung mga maling claim nitong mga false teachers na to, na magagamit nila para ma-assure ang kanilang sarili na nasa tama sila, nandun sila sa katotohanan. Okay? So, itong first 6 verses, ito yung warning. Mga warning to para sa mga false teachers or false spirits. So, buksan nyo po yung mga Bibles nyo kung saan po kayo komportable na translations. English po yan or Tagalog. Okay? Okay, dito po tayo sa verse 1. Dear friends, sa ibang translation, beloved, mga minamahal. Okay? Do not believe every spirit, but test the spirits to see if they are from God. Because many false prophets have gone out into the world. So dito sa sa first verse pa lang, meron nang ibinibigay na command si John dito. Ito yung command para i-test itong mga false preachers, kung sino-sino man ang dumarating sa kanila at nagtuturo. Testingin nyo, evaluate nyo. Yan ang sinasabi ni John. Kaya sinabi niya dito, dear friends, do not believe. Huwag kayong maniwala kung sino-sino mang pumapasok dyan at pumupunta at nagtuturo at nagpipreach. Kung ang kanyang mga readers, kung itong mga sinulatan niya na to ay hindi sila, para silang relax na tinatanggap nila ang lahat ng messages or ang lahat ng mga preachers and teachers na pupunta sa kanilang mga churches. Ang sinasabi ni Paul dito, kailangan yung ihinto yan. Kailangan maging alerto kayo. Kailangan maging sinusuri nyo, inaaral nyo kung ano ba yung talaga yung mga sinasabi nitong mga tao na to. So in short, ano ang kailangan nilang i-exercise dito? Yung biblical discernment. So kailangan maging mapanuri sila katulad ng mga Bereans, di ba, sa Acts chapter 17. Pinapayagan nga nila na makapasok or mag-preach ang mga ibang tao sa kanilang synagogue, pero inaaral naman nila. Di ba, kahit sila Paul, di ba, nung pumunta doon, inaaral nila kung totoo nga ba, kung naka-inline yan sa Bible, sa Scripture, ang mga pinagsasasabi nila, Apostle Paul. So ito rin ang sinasabi ni John dito sa mga nakaka-receive ng mga sulat niya. So yung mga totoong Kristiyano, yung mga totoong believers, na alam nila kung ano yung salita ng Diyos. Alam nila, nasa kanila yung spirit of truth. Kailangan nilang i-test kung ano yung naririnig nila. Base dun sa itinuro sa kanila ayon sa Scripture. Dahil ang tao na wala sa kanila ang Holy Spirit, ang taong hindi saved, ang taong hindi Kristiyano, ay parang hindi pa nila yan maintindihan. Nasa Ephesians 4:18 yan. Parang yung kanilang understanding ay madilim pa. Hindi pa nila nakikita. Hindi nila maintindihan ang sinasabi ng Scripture. At lalo hindi sila magbabasa. Kaya ang ibig sabihin, wala silang basihan kung papaano or kung saan
i-evaluate or ikukumpara, itetest yung mga claims ng mga false teachers na to. Kaya sabi ni Paul dito sa sulat niya sa 1 Corinthians chapter 2, verse 14, sabi niya, ngunit sa taong hindi pinapanahanan ng Espiritu ng Diyos, hindi niya tinatanggap ang mga aral mula sa Espiritu. Dahil para sa kanya ito'y kamangmangan. At hindi niya ito nauunawaan dahil ang mga bagay na ito'y nauunawaan lamang sa tulong ng Espiritu. So nakita natin na yung mga tao na wala pa sa kanila yung Holy Spirit, yung hindi pa saved, pag may pumunta diyan sa kanilang mga churches, sa congregation nila at tumayo at nagturo ng mali, hindi nila makukuha kung mali ba ito or tama. Para sa kanila, lahat ng information ay okay. Ito ang kaibahan ng totoong naka-receive ng salvation na nasa kanila yung Holy Spirit na nagtuturo sa kanila at nagbibigay sa kanila ng discernment versus dito sa mga tao na hindi pa talaga totoong mga Christians. Ito yung mga madaling maloko. Dito yung mga tao na talagang sila iba yung parang target ng mga false doctrine na madali silang mahila sa mga maling katuruan. At baka sila din yung mga sumama dito sa mga false teachers na to at iwan nila yung totoong church na natuturo ng tamang doktrina. So ngayon nakita natin yung command ni John. Ngayon, ano ba yung dahilan para i-test? May reason para i-test yan. Ito yon reason. But test the spirit para saan? To see if they are from God. Because many false prophets have gone out into the world. Para sa atin, mga believers, at para dito sa mga Christians na sinusulatan ni John, kailangan nila patuloy na i-test lahat ng kanila naririnig. Lahat ng mga teachers na pumapasok sa kanila. Pero hindi ito yung command or yung testing para dun sa mga sa iba yon, yung mga sa exorcism. Yung kino-confront mismo yung demonyo. So iba to. So kailangan lagi tayo mag-evaluate, kailangan lagi nating i-test yung mga nakikita natin, especially ngayon sa social media, yung mga napapakinggan natin, lahat ng binabasa natin. Hindi porke i-claim na siya ay theologian sila, tapos may mga master's degree sila, ay agad-agad nating tatanggapin lahat ng sinasabi nila or yung mga libro na sinusulat nila. Dahil merong mga theologians, mga kilala na meron silang mga sinasabi at sinusulat na parang hindi nakaakma dun sa scripture. So kailangan maging mapanuri tayo dito sa mga pinapakinggan natin, mga nakita at yung mga binabasa kung nanggaling sila sa scripture. Kaya tingnan natin, hindi lang 'to nangyari dito sa hindi lang 'to warning dito sa New Testament sa time ng mga apostles, kundi nangyari din 'yan doon sa Old Testament. Tingnan natin sa kay Isaiah chapter 8 verse 20. Ang kautusan at katuruan ng Panginoon ay dapat niyong pakinggan. Kapag may mga nagsasabi ng mga bagay na nasalungat sa mga tinuturo ng Panginoon, nadidiliman pa ang pag-iisip ng mga tao ngayon. So makita natin, hindi na bago itong mga false teachers, false preachers, false prophets. Dahil marami din yan during the Old Testament time. Pero mas dadami yan ngayong papalapit na ang katapusan. At saka sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17, ito yung lagi nating binabalikan pagdating na itetest natin yung mga false teachers according to the scripture, di ba? All scripture inspired by God and useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us what to do what is right. God uses it to prepare and equip His people to do every good work. So,
yung command, yung utos ni John na i-test, ito ay dahil nga napakarami ng false prophets, false teachers na naglabasan. So hindi lang kinakalaban ng ni Satan ang church, kundi gusto rin niyang ah, lokohin or ma-deceive ang church sa pamamagitan ng mga scheme na ginagamit niya. Ang dami niyan. Pumapasok siya mismo sa loob ng church, sa mga Christian schools, yung mga teachers dyan, sa mga iba't ibang institution, kahit government man yan, private institutions, sa mga organizations. So pag napasok ni Satan yan, anong mangyayari? Magkakaroon ng compromise pagdating sa morality, dahil magkakaroon dyan, syempre, mga corruptions, division, pag-aaway. So yan ang mga ginagamit na scheme ni Satan. So hindi exempted dyan ang church. Akala natin, pag nasa loob tayo ng church, safe tayo. Hindi. Mas delikado pa. Tignan natin yung sabi ni Jude. Sumulat ako sa inyo dahil hindi nyo namalayan na napasok kayo ng ilang mga tao na pinipilit baguhin ang mga aral tungkol sa biyaya ng Diyos upang makagawa ng kalaswaan. Tinalikuran nila ang ating Panginoong Hesukristo na nagmamay-ari ng ating buhay. Sila ay mga taong walang Diyos na noon pa man ay nakatakda ng parusahan ayon sa kasulatan. So si Satan, hindi siya directly na sinasalungat niya, no? Na sinasalungat niya yung biblical truth. Ito yung napakadelikado. Ang pag-twist niya ng katotohanan, ang pag-twist niya sa scripture ay napaka-subtle, or ibig sabihin, yung halos hindi mo makikita. Kung ikaw ay hindi mapagmatsyag, kung ikaw ay hindi nag-aaral, hindi nagbabasa ng Bible, hindi mo siya mamamalayan. Ganito niya sinasabotahe yung salita ng Diyos. Hinahaluan niya ng kasinungalingan. Hinahaluan niya ng error. At mas delikado daw to. Mas effective, pero mas delikado. Pag hinaluan mo ng konting kasinungalingan or ng error ang katotohanan. Kaya yan ang ginagamit ni Satan. Mas destructive yan kaysa dun sa straightforward na iko-contradict mismo ni Satan kung ano yung katotohanan. It's either black or white. Kita mo kaagad eh. Pero once na pumasok si Satan dito sa gray area, nako, yung iba hindi na niya makikita yan. Yung ibang mga believers, yung ibang mananampalataya, hindi niya na mapapansin yan. Tanging ang makakakita niyan ay yung mga nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya yung mga tao, yung mga Christians na nagtitiwala sila sa lahat ng kanila nakikita, nababasa, napapanood, napapakinggan na mga preachings at mga teachings, sila yung mga prime target ng deception ni Satan na to. Tingnan natin yung sabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 11. At hindi naman yan nakakapagtaka dahil maging si Satanas ay nagkukunwaring anghel ng Diyos na nagbibigay liwanag, deception. Kaya hindi rin nakapagtataka na ang kanyang mga alagad ay magkunwari ding mga alagad ng katwiran. Pero darating ang araw na parurusahan sila sa lahat ng kanilang mga ginagawa. So ikino-cover ni Satan yung kanyang mga kasinungalingan niya sa katotohanan. Itinatago niya. Paunti-unti lang para hindi siya makita, hindi mapansin. Hindi siya nagde-declare ng open war against the preaching of the gospel. Dahil nakita natin, kung natatandaan nyo pa sa Book of Acts, ginawa na ni Satan yan eh. Nung palang Pentecost, di ba? Nung kasisimula pa lang ng church. Paano ang ataking ginagawa ni Satan? Umaatake si Satan outside the church sa pamamagitan nito mga religious leaders. Pinahuhuli sila, pinakukulong, pinapapatay. Pero kahit ganun ang nangyayari sa church, ano nangyayari? Dito sa mga members, dumadami sila lalo. Mas lumalakas sila, mas nagiging bold sila. Alam nila kung sino ang kalaban nila. Nakita ni Satan yan na hindi effective. Anong ginawa niya ngayon? Instead na umatake siya sa loob, ano gagawin niya?
atake siya. Instead na umatake siya sa labas, ngayon papasukin niya ang loob ng church nang hindi nagmamalay ang mga members. Maglalagay siya diyan ng mga false teachers. Maglalagay siya diyan ng mga ah, false Christians. Yung mga akala mo mga totoong Kristiyano, they profess Jesus Christ, pero ang totoo hindi naman. Sila yung mga tares among the wheat, goats among the sheep, para guluhin ang church. Mas effective itong ginawa ni Satan na to. Dahil syempre tayo mga Kristiyano, kailangan nating mahalin ang ating mga kapwa Kristiyano. Kung nagkukulang man sila, kung nagiging pasaway sila, dahil kapatid natin sila, magbibigay tayo ng allowance at mamahalin pa rin natin sila. Pero maaaring hindi tayo magmamalay na ginagamit na pala sila ni Satan. Na isa pala sila sa mga parang itinanim ni Satan dito sa loob ng ating church para guluhin at wasakin ang isang church. So members at preachers, itinatanim yan ni Satan sa loob ng church. Mas effective. Sabi ni Matthew, mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang maamong tupa, pero ang totoo, tulad sila ng mga gutom na lobo, makikilala nyo sila sa kanilang mga gawa. Ang matitinik na halaman ay hindi namumunga ng ubas o igos. Ang mabuting puno ay namumunga ng mabuting bunga at ang masamang puno ay namumunga ng masama. Kaya nga makikilala ninyo ang mga huwad na propeta sa kanilang mga gawa. So dito, ang warning ni John ay hindi doon sa nagpe-pretend lang na nasa kanila yung spirit. Okay? Pero doon sa totoong nasa kanila yung evil spirit. Nagko-control dito sa mga false prophets. Kaya magkaiba yon. Ito yung mga totoong evil spirit na ginagamit ang mga false prophet. Kung titignan natin, sa labas makikita natin na normal. Normal lang itong mga tao na to. Members sila, faithful member ng community, ng isang church. Ganon din sila ka-bold sa kanilang proclamation, sa kanilang pagtuturo. At maaaring mas successful pa sila sa pagpipreach at sa pagko-convert ng marami. Itong mga false teachers na to. So ginagamit yung kanilang strength. Ano ba yung strength nila? Yung magaling sila magsalita, magaling sila mag-preach, at mas marami pa sila nakukuha ng mga member kaysa dito sa mga genuine believer, dito sa mga totoong preachers and teachers of the word. Kaya sa nakikita natin na to, no, yung sa mga nangyayari, na napakaraming false teachers, mas parang nakakalungkot, pero at the same time, para sa akin, no, na nagbibigay sa akin ng comfort. Bakit? Kasi nakakalungkot na napakaraming mga false teachers. At napakaraming mga hindi saved. At the same time, masaya dahil pag binasa mo ang scripture, may dalawang daan, di ba? Yung narrow road at saka yung wide road. Kaya it makes sense kung bakit napakaraming false teachers dahil napakaraming tao na dumadaan dito sa napakalaking daan na to. Sabihin natin 10 lane yan na daan. Napakalaki. So kailangan yan na napakaraming preachers, false prophet. Hindi kakayanin ng isa yan. Kaya napakarami nila. Kahit hanggang bago dumating ang ating Panginoon, dadami at dadami pa yan. Dahil napakalaki, napakalawak ng daan na yan papunta sa destruction. Bakit ko konti ang mga solid preacher ng gospel? Dahil napakakipot ng daan papunta sa kingdom. Kaya majority ng mga nagtuturo ngayon ay mga bulaan, mga false prophet. Kung ikukumpara natin dito sa mga solid preacher of the word.
So dito nakita natin na nagkakaroon ng fulfillment na totoo yung sinasabi ng scripture na napakaraming hindi maililigtas. Napakaraming pinipiling dumaan dito sa napakalawak na daan na to papunta sa impyerno. Kaya kailangan ni Satan mag double time para maparami yung kanyang mga false preachers, false prophets and false teachers. Ito na yung fulfillment ng warning ni Jesus Christ sa Mark 13:32. Sabi niya dito, sapagkat lilitaw ang mga di tunay na Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga himala at kababalaghan upang malinlang kung maaari pati ang mga pinili ng Diyos. So, ibig sabihin, kung maaari, ibig sabihin, hindi po pwedeng ma-deceive or maloko ang mga pinili ng Diyos, yung mga totoong Kristiyano, dahil nasa kanila ang katotohanan, nasa atin yung Holy Spirit. Kaya makita natin, once na may sinabing mali ang isang preacher na yan, makukuha mo kaagad. Pero sa mga hindi pinapanahanan ng Espiritu ng Diyos, hindi nila makikita yon. Okay, so paano? Okay, sige. Paano ngayon? Paano na susunod na gagawin? Okay, sabi ni John, ito, paano natin itetest yan? Ang una, paano natin itetest yung mga false prophets na to? Confession of the Divine Lord. Ibig sabihin, itong unang test na to, para makilala natin, makilatis natin, itong mga nagtuturo na to, ito ay theological. Okay? Anong pagkakaalam niya kay Jesus Christ? Christology. Kung gaano niya kilala si Jesus Christ as revealed in the scripture. Ito yung unang test. Kilala nga ba niya talaga? Or nagkukunwari lang siya na kilala niya? This is how you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is from God. So yan, malinaw yan. Confessing the truth about Jesus Christ na itinuro ng Holy Spirit sa atin or sa kanila. Ito yung unang test. Ano ba yung mga yan? Si Jesus Christ nang galing sa Diyos, kay God the Father. Siya yung salita ng Diyos na nagkatawang tao. Iisa si Jesus Christ at ang Diyos Ama. Siya yung second person in the Trinity, in the Godhead. Jesus Christ is the Son of God. Pareha sila ng divine nature ni God the Father and God the Holy Spirit. Ito yung mga katotohanan about Jesus Christ na inireveal sa atin sa Scripture. Para ang isang tao ay maligtas, kailangan paniwalaan nila o manampalataya sila na si Jesus ay Diyos. Siya yung second person ng Trinity na nagkatawang tao para mamatay para sa kasalanan natin. Ilan lang yan. At ito pa yung isa. Hindi nilikha si Jesus Christ. Jesus Christ is not a created being na ikine-claim ng mga Mormons, Jehovah's Witness at Iglesia ni Cristo. So importante po yan. Especially nagkaroon ng issue dun sa comment ni Pope John Paul, di ba? Na lahat ng religion ay sinasamba ay isang Diyos lang. So, dun pa lang sa statement ni Pope Francis na yon, kung nagbabasa tayo ng Bible, malabong mangyari yun. Hindi totoo yun. Sa kanila, para sa Mormons, Jehovah's Witness, created being si Jesus Christ, hindi siya Diyos. Pero ang malinaw na sinasabi sa John 1 pa lang, si Jesus Christ ay Diyos na nagkatawang tao. Pati yung mga yung mga nandito, mga religion dito, hindi siya Diyos, tao lang siya, propeta lang siya. Pero malinaw sinasabi sa scripture kung nagbabasa tayo. So para sabihin nyo ng head ng Roman Catholic Church, questionable. No? Kaya kailangan maingat tayo na hindi natin iti-take lang ang salita ng kahit sinong preachers, teachers, pastor, bishop, maging ang pope man. Kailangan maging mapanuri tayo. So ito, but every spirit, ito naman, yung
para malaman natin. But every spirit that does not confess Jesus is not from God. This is the spirit of the Antichrist, which you have heard is coming. Even now, it is already in the world. Ito yung mga preachers, teachers, at yung mga religion na nagtuturo na si Jesus Christ ay hindi galing sa Diyos at hindi Diyos, ay mali ang kanilang theology, mali ang kanilang itinuturo. Inire-reject nila kung sino talaga si Jesus Christ. Sabi ni Peter, nangyayari na rin yan sa Old Testament. Ngunit magkakaroon din ng mga huwad na propeta sa mga mamamayan ng Israel noong araw. At ganito rin ang mangyayari sa inyo. Magkakaroon ng mga huwad na guro sa inyo at palihim na lang ituturo ang mga aral na makakasira sa pananampalataya ninyo. Itatakwil nila maging ang Panginoon na tumubos sa kanila. Kaya biglang darating sa kanila ang kapahamakan. Ang tawag ni John dito, Spirit of the Antichrist. Small a. Hindi pa ito yung final Antichrist na lalabas, no, doon sa Revelation. Spirit of Antichrist. So pansinin niyo dito. This is the spirit of the Antichrist, which you have heard is coming. Narinig niyo na. Narinig niyo na darating ang Antikristo at naririto na nga sa mundo. So ibig sabihin, may alam na sila about this Antichrist na paparating. Pero sinasabi ni John dito, spirit pa lang niya to. Espiritu pa lang na Antichrist to. May alam na sila eh. Dahil tandaan natin, itong 1 John na isulat to around 90 to 95 AD. Itong katuruan pagdating dito sa Antichrist ay itinuro ni Apostle Paul dun sa 2 Thessalonians. At sinulat ni Paul yan noon pang 52 to 53 AD. So more or less around 40 years na nakaraan. Kaya meron na silang idea, may narinig na sila sa paparating na Antichrist. Pero nakikita nila to, nagmamanifest ngayon yung spirit ng Antichrist dahil nga sa dami ng mga false teachers. Kaya sabi niya dito, naririto na nga yung espiritu na to sa mundo. Ang evidence niyan ay yung pagdami, hindi pagkonti, pagdami pa lalo ng mga false teachers, false teaching, false religion, maling katuruan. Yung totoong nature ni Jesus Christ ay dinideny nila. At doon sa mga religion ay pinopromote nila. Pero doon sa mga nakakaintindi at nakakakilala at nalalaman nila yung totoo about Jesus Christ, sa mga preachers na to, ipinapakita at parang proof ito, evidence to na nasa kanila ang Holy Spirit. Okay? So ito yung kakaibahan na nasa kanila ang Holy Spirit at yung wala. Okay? So yan. How to test? Yung una nakita natin, confession of the divine Lord. Sino ba si Jesus Christ? Tama ba yung pinipreach mo about Jesus Christ? According to Scripture. Kinikilala mo ba siya bilang Diyos? Okay, natapos tayo dyan. So ang pangalawang test, possession of the divine life. Anong ibig sabihin nito? Tayo, verse 4. You are from God. Galing ka sa Diyos. Little children, and you have conquered them because the one who is in you is greater than the one who is in the world. So tingnan natin to, no? Doon sa incarnation, pagbaba ng Diyos dito sa lupa, naging tao siya. God become a partaker of human nature. Okay? Nasa kanya, na-share sa kanya yung human nature. So dalawang nature ang meron siya, divine and human nature. Doon naman sa regeneration or yung pagkakaroon ng spiritual rebirth, born in spirit, being born again, iisa lang yan. Doon sa regeneration, sa pagiging born again, ang mga human beings naman, ang mga tao naman, they become partakers of the divine nature. Na-share sa atin yung divine nature.
Kaya yung verse 4, ito yung affirmation ng security ng mga believers laban dito sa mga false teachers. Kaya sabi niya, you are from God. You have conquered them. Because the one who is in you, kung ano yung nasa iyo, kung sino yung nasa iyo, mas greater siya kesa dito sa mga nasa mundo, which is Satan at saka yung mga alipores niya. Diyos mismo ang nasa sa iyo, nasa sa atin. Kaya ito yung possession of divine life. 1 John 2:20, balikan natin. Ngunit pinagkaloob sa inyo ang alin? Ang banal na espiritu, kaya alam ninyong lahat ang katotohanan. Verse 27, kung tungkol naman sa inyo, ang banal na espiritu na tinanggap ninyo kay Kristo ay nananatili sa inyo. Kaya hindi na kailangan turuan pa kayo ng iba, sapagkat ang banal na espiritu ang magtuturo sa inyo sa lahat ng bagay. Ang mga itinuturo niya ay katotohanan at hindi kasinungalingan. At gaya ng itinuro niya sa inyo, mananatili kayo kay Kristo. Hindi kayo makukuha ng mga false teachers na to. Dahil nasa atin yung incorruptible seed ng eternal life. Ang Holy Spirit. Ang down payment. Nasa atin na. Kaya walang satanic influence or deception na makakakuha sa atin sa kamay ng ating Panginoon. 1 Peter chapter 1. For you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable. Born of the Spirit to, no? Hindi born of flesh. Through the living and enduring Word of God. For all people are like grass, and all their glory is like the flowers of the field. The grass withers and the flowers fall, but the word of the Lord endures forever. And this is the word that was preached to you. So nakita natin yung assurance natin. Kaya lahat ng totoong nagkaroon ng spiritual rebirth, ibinigay sa atin yung supernatural na kakayanan para makita natin ang katotohanan. Magkaroon tayo ng discernment. Sabi ni Luke, chapter 10, nang oras ding yon napuno si Jesus ng kagalakan mula sa banal na espiritu. At sinabi niya, pinupuri kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, dahil inilihi mo ang mga katotohanan ito sa mga taong ang akala sa sarili ay mga marurunong at matatalino. So ibig sabihin, hindi sa lahat ipinapakita ng Diyos, inire-reveal ng Diyos yung insight na to, yung katotohanan. Tanging sa mga nakareceive lang ng kanyang espiritu. Dahil inilihi mo ang mga katotohanan ito sa mga taong nag-aakala sila ay marunong at matatalino, at inihayag mo sa mga taong tulad ng bata na kaunti lang ang nalalaman. O Ama, pinupuri kita dahil sa iyong kalooban. Yung humility. Dahil marami sa mga time ni Jesus Christ, especially mga religious leaders, akala nila, alam nila ang lahat. Akala nila makakapunta sila sa langit dahil sila ang may hawak, sila ang nakakaintindi ng scripture. Kaya ganun sila kayabang, ganun sila kataas. Kaya nagpapasalamat si Jesus Christ dahil inilihim ang katotohanan sa kanila. So humility ang inihingi ng ating Panginoon. Pangatlong test, punta tayo sa pangatlo. So confession of the divine Lord, possession of the divine life, you have the Holy Spirit. At yung pangatlo, profession of the divine law. Now it deals with the scripture. Kung naniniwala ka ba sa scripture? We are from God. Anyone who knows God, listen to us. Anyone who is not from God does not listen to us. This is how we know the spirit of truth and the spirit of error. Yung mga nagtuturo na galing sa Diyos, itinuturo nila kung ano ang nasa scripture. Ito ang kanilang source ng katotohanan. Hindi sila nag-iimbento. So, ibig sabihin dyan dito, we are from God. Sino tinutukoy nilang we? Siya, maaari yung ibang mga apostles, yung mga nagsulat ng scripture, at maaaring pati yung mga elders, leaders na nagpipreach ng genuine gospel, genuine truth. We are from God.
Kaya sabi, anyone who listen to us, anyone who knows God, listen to us. Tulad nila, lahat ng totoo, yung mga genuine teachers and preachers, pinipreach nila ang katotohanan according to the scripture. Kaya sabi niya dito, lahat ng tao na nakakakilala sa Diyos, o ibig sabihin nasa kanila ang Holy Spirit, makikinig sila dito sa mga tinuturo nila. By contrast naman, yung mga hindi naman galing sa Diyos, ay hindi sila maniniwala sa mga tinuturo nila dyan. Okay, so dito natin makikita yung spirit of truth at spirit of deception. So ito yung first part, no? So pupunta na tayo sa second part. So Pastor, meron kayong gusto idagdag dito bago tayo pumunta dito sa second part? Ah, itong topic natin, yung sinasabi ni Bud Benson, thank you Bud Benson, ano, napakahalaga po nito kasi ano ito eh, kaya it's about, ano ba yun, yung Antichrist. Ano ba yung Antichrist? Nabanggit ni Bud Benson kanina, no? Yung Antichrist, marami po kasi yan eh. Iba po yung Antichrist sa sinasabi sa tribulation period, ano? Pag sinabing Antichrist, ibig sabihin, opposite ka dun sa katuruan ng ating Panginoong Jesucristo. Biging kalaban ka, kaya ka tinatawag na Antichrist. Yun po yun. Ngayon, marami pong ganyan. Sino po yun? Like, kagaya po nitong mga Kibuloy, yung M, yung INC, yung basta mali pong katuruan. Sa madali po sabihin yung hindi ka po tumutugma dun sa tamang katuruan according to the Bible. Meron po ako pinorwal sa inyo na statement of faith at saka bylaws ng church. Napakahalaga po nun mga kapatid at kuha po kayo ng kopya nun and then you can keep it with you kahit na magkaroon po kayo ng soft copy or hard copy as your guidelines. Yung po importante po yun kasi nandun po yung statement of faith. Ibig sabihin, alam mo yung nabanggit ni Bad Benson kanina na meron tayong pupuntang isang church. Alamin natin kung ano yung katuruan. Baka mamaya sablay pala yun. Baka mamaya yung nasamahan po nating church ay kulto pala. Importante po yun, mga kapatid. So, dun sa pinorood ko po sa atin sa Bible study group po natin na soft copy na statement of faith and bylaws ng church, importante po yun. Napakahalaga po niyan at pwede po natin gamitin as our guidelines or kung ang church po na inatinan po natin, wala po sila niyan, pwede po natin ibigay sa pastor natin or pastor nyo dyan. Pwede nyo pong i-revise yung title ng yung pangalan ng church at pwede po nilang magamit para importante po kasi yun yung statement of faith. Otherwise, kasi nabanggit ni Bad Blessed kanina, no? Test every spirit. Hindi basta tayo maniwala. Ibig sabihin, yung pong mga nagtuturo ng false teaching, meron din po silang espiritu. Ang tawag po dyan ay deceiving spirit. Kaya po delikado. Pag hindi po natin alam ang statement of faith, baka bukas makalawa, sablay na pala yung sinamahan po natin, mas delikado po yun. Okay? So yun po yun. Okay? But Ben said, mga kapatid, baka meron po kayong gustong idagdag. Amen? Or gusto itanong. Amen? Okay, Pastor, mukhang wala na yata. Ituloy na natin dito sa panibagong topic ng message ni Apostle John. So, okay. So, dito, verse 7, Dear friends, or sa ibang translation, mga minamahal, beloved, let us love one another because love is from God. And everyone who loves has been born of God and knows God. So dito, ano naman ang gusto ipahatid ni John? Sinasabi niya sa mga Christians, sa mga believers, na magmahalan kayo. Magmahalan kayo. Anong klaseng pagmamahal to? Hindi ito yung basta pagmamahal. Iba yung pagmamahal na to. Hindi ito yung affectionate love na meron tayo sa ating mga anak, asawa, kamag-anak. Iba to. Love, ito yung agape love. Highest form of love ang nire-require sa atin dito. Hindi love natin siya dahil maganda siya, gwapo siya,
or lovable siya. Ang ganda ng personality niya. So hindi yon. Dito about feelings and emotion. Physical or yung friendship love. Ito yung love of self-sacrificing service. Ito yung love na ibinibigay do sa taong nangangailangan ng pagmamahal. So ang dahilan kung bakit ang mga believers, ang bakit ang mga Christian ay iparamdam sa kapwa itong sacrificial love na to ay dahil love is from God. Hindi galing sa atin to. Di ba napag-aralan natin na God is life, God is the source of eternal life, God is light. Ngayon, sinasabi ni John dito, God is also love. Kaya ang mga believers na nasa kanila itong life, itong eternal life ng ating Panginoon at lumalakad siya dito sa kaliwanagan, dito sa light or yung according to the truth and righteousness. Ibig sabihin, Christian living. Kung ang Kristiyano ay kiniklaim na ganito, ang kanyang ginagawa, nasa kanyang Holy Spirit, namumuhay siya bilang totoong Kristiyano, kailangan makita sa kanila itong love na to. Bakit? Since everyone who loves has been born of God and knows God. Bakit? Dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Kailangan makita sa atin, mag-manifest sa atin yung nature ng ating Ama. Dapat makita sa atin, mag-reflect sa atin yung kanyang pagmamahal sa papaanong paraan. Doon naman sa pagmamahal natin sa ating mga kapatid, fellow believers. Ito yung sinasabi dito ni John. Ngayon naman, sa verse 8, sabi niya dito, ang sino mang hindi umiibig sa kanyang kapwa ay hindi kumikilala sa Diyos dahil ang Diyos ay pag-ibig. God is love. God is love. Lagi natin naririnig to. Yung mga hindi nagmamahal sa kanyang kapatid, hindi nila kilala ang Panginoon. Dahil si God, kanyang nature, isa sa mga nature niya yan, is love. Doon sa mga tao, sa mga Christians na hindi nakikita sa kanila itong pagmamahal na to sa kanilang mga kapatid, sa mga kapwa Kristiyano, kahit anong claim nila na sila ay Christian, parang ang hirap paniwalaan. Yung mga Jewish religious leaders, ito sino mga to? Scribes, Pharisees, yung mga sa Sanhedrin, yung mga leaders ng mga Jewish religious leaders nung panahon ni Jesus Christ. Ganon din yung mga false teachers panahon ni John. Ang dami nilang alam about God. Di ba? Pero ang tanong, kilala nga ba nila talaga ang Diyos na sinasamba nila? Or nananatili lang yung knowledge na yun sa isip nila? Di ba? Ang dami niyan. Ang dami. Kahit yung mga walang yung mga walang Diyos, mga atheists, di ba? Kung makakapanood kayo ng mga debate, ang dami nilang kinuquote na scripture. Halos alam nila ang Bible kung saan pupuntahan yung mga yan. Ginagamit nila yon para sirain ang credibility ng Bible, ang credibility ng ating Panginoon, ng ating Diyos. Tulad ng mga religious leaders. Ang dami nilang alam. Pero wala silang true knowledge about God. Kaya hindi po pwedeng sabihin na ikaw ay ang dami mong alam sa scripture pero hindi nakikita sa buhay mo na nagmamanifest yung pagmamahal ng Diyos. Parang questionable. So dito, by nature, God is love. Alam natin yan. Kaya siya ang makakapag-define kung ano ba talaga yung love niya. Hindi love ang magdi-define sa kanya. Nakuha nyo? Ang Diyos ang magdi-define kung ano ang love. Dahil kung mapapansin nyo, sa mga secular countries, yung mga talagang liberal, pag kinwestiyon nyo sila,
yung mga maling gawain nila, bakit mo kami judge, di ba? Patatawarin kami ng Diyos. God is love, God is love. God wants us to do this, to do that. God is love. Yun lang ang alam nila, God is love. So ano ibig sabihin nun? Ini-impose natin yung human view kung ano nga ba talaga ang love. Ini-impose natin sa Diyos. Ito yung view namin, hindi yung view mo. Para sa amin, ito yung love. Ito ang definition namin ng love. Parang hindi nila tinatanggap yung hindi sila open dun sa definition ng Diyos kung ano ba talaga ang love. Kung ang Diyos ang magde-define ng love, hindi natin ma-absorb yung ano na yan, yung word na yan. Parang hindi kaya ng isip natin yung full definition dahil limited tayo. Ang kaya lang ipakita sa atin ng Panginoon, sige tingnan natin, ano nga ba, paano niya na ipapakita ang pagmamahal sa atin? Yung general love. Makikita natin yan sa iba't ibang paraan. Una, yung tinatawag na common grace. Ang pagmamahal ng tao sa lahat, pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. In all creation. So, walang ano dito. Walang Christian, walang non-Christian. Walang Jew, walang Gentile. Pag sinabing common grace, nare-receive to ng lahat. Psalm 145:9. The Lord is good to everyone. He showers compassion on all His creation. Matthew 5:45. Sapagkat hindi lang sa mabubuting tao niya pinapasikat ang araw. So hindi lang mabubuting tao nakikinabang sa araw, kundi pati na rin sa masasama. At hindi lang ang matutuwid ang binibigyan niya ng ulan, kundi pati na rin ang hindi matuwid. So nakita nyo, walang sinisino, lahat. Ito yung general love, common grace. Pangalawa, ito, pinapakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin, sa kanyang compassion. Sa papaanong paraan, dinidelay ng Panginoon yung final judgment sa mga makasalanan. Ang dami niyan, ang daming verses niyan. Hindi ko na lang isinama dahil maubusan tayo ng oras. Bibigay siya ng mga napakaraming warning sa Old Testament maging sa New Testament. Di ba sabi niya, He finds no pleasure in the damnation of anyone. Pangatlo, sa general love na pinapakita sa atin ng Panginoon, yung offer of the gospel. Patuloy niya ino-offer sa atin ang salvation. Ine-extend niya sa lahat ng tao sa buong mundo. Yung preaching of the gospel, the Great Commission, kung bakit tayo may raming missionary, kung bakit tayo mayroong mga pastor, mayroon tayo mga Bible study teachers. Ito yun. Isa sa pagmamahal ng Diyos na makarating sa atin ang magandang balita para bago dumating ang judgment, save na tayo. Hindi tayo matatakot. Didiscuss natin yan mamaya, yung fear. Okay? Pero itong general love na to ng ating Panginoon, limited lang to hanggat nabubuhay tayo dito sa lupa. Ibang usapan na pag namatay tayo. Pag namatay ang isang tao na hindi pa napatawad ang kanilang kasalanan, hindi sila nag-repent, ang ma-experience nila yung galit ng Panginoon dahil sa kanilang kasalanan. So verse 9, tingnan natin, God's love was revealed among us in this way. Pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya ang kanyang kaisa-isang anak dito sa mundo upang sa pamamagitan niya ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So dito niya ipinakita kung paano siya magmahal. Kung matatandaan nyo, di ba parang ano to? Sa John 3:16, di ba? Parang nire-remind sila ni John. God sent His one and only Son, begotten Son, into the world so that we might live
through Him. So, malinaw dito na sinasabi ni John na pag sinasabi mo nagmamahal ka, dapat meron kang action na ginagawa. Hindi ka po pwedeng magsabi na mahal mo ang isang tao sa salita lang, hindi mo pinapakita sa gawa. Kaya ito yung ginawa ng Diyos. God sent His one and only Son into the world to die for our sin. Maghirap siya para magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Sacrificial love ang dapat nating para maging example. At ibinigay yan ni Jesus Christ sa atin para gayahin yan. Sacrificial love na dapat i-share natin, iparamdam natin sa ating mga kapwa Kristiyano, especially. So kaya pag nakita natin yung cross, dapat magkaroon ng ano sa atin yan ng bigat. Nakita natin yung cross, inire-remind tayo kung ano yung ginawa ng ating Panginoon ni Jesus Christ, ni God the Father para i-redeem tayo, tubusin tayo sa kasalanan. Diyan natin makikita yung pagmamahal ng Diyos sa cross. Kaya pag nakita natin ng cross, dapat magkaroon sa atin ng ano yan ng tawag dito, ng pag-uudyok para mahalin yung mga kapatid natin sa pananampalataya. Kahit na merong iba na talaga napakahirap mahalin, pero hindi naman sa atin manggagaling yung pagmamahal na yan Dahil ang overflowing love of God ay makikita at ma-experience natin at ma-share natin yan dito sa mga kapatid natin sa pananampalataya. So sa verse 10 na tayo, love consists in this. Ito ang tunay na pag-ibig. Hindi tayo ang umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. At sinugo niya ang kanyang anak upang akuin ang ating mga kasalanan para sa kapatawaran natin. So malinaw dito, nakakita nyo, no? Not that we love God. Totoo ito. Hindi natin mahal ang Diyos. Hindi nga natin siya hinahanap di ba? Hindi natin siya naintindihan. Sabi ni Paul sa Romans 3:11, there is no one who understand and there is no one who seek God. Lalo na pa yung mahalin mo ang Diyos kung hindi mo nga siya hinahanap Kaya hindi po pwedeng nagmula sa atin yung pagmamahal na to. Dahil wala sa atin to. Kaya nga sinabi, He loved us. He loved us and He sent His Son to be the atoning sacrifice for our sin. Atoning sacrifice. Ano ba ibig sabihin atoning sacrifice? Sa Tagalog, para hindi masyado na-capture yan Atoning sacrifice. Sa ibang translation, propitiation. Literal na translation nito. Galing sa Greek. Ibig sabihin, yung atoning sacrifice, propitiation, ito yung parang inaamo, yung pinapakalma mo yung galit ng Diyos sa kasalanang nagagawa ng tao. Ito yun, kailangan magkaroon ka ng peace sa Panginoon. Dahil ngayon, kung nasa sayo pa rin yung kasalanan na yan, kailangan managot ang nagkasala. Dahil binayolate natin ang kanyang mga batas. Paulit-ulit. Kailangan ng Diyos ang justice dahil sa mga law na binayolate natin. Hanggat hindi nagkakaroon ng ang tawag dito, ng justice, ng hustisya dito sa mga kasalanan, sa mga ginawa natin, hindi matatahimik ang Diyos. Kailangan parang justice must be served. Kaya ganun na lang yung galit, yung wrath ng Panginoon sa kasalanan. Kailangan may magbayad. It's either you or someone else. Kaya dito papasok yung good news, yung ginawa ng ating Panginoon. Instead na tayo ang magbayad, si Jesus Christ ang bumaba sa lupa. Inoffer niya kanyang sarili sa cross. At yung kamatayan ni Jesus Christ, ito yung nag-satisfy dun sa demand ng Diyos sa justice na hinahanap niya. Parang sa pagkamatay ni Jesus Christ, justice has been served. Now, meron na tayong right standing with God. Nagkaroon na ngayon ng reconciliation. Wala na yung mga kasalanan mo, pinagbayaran na ng iba. Makakaharap na tayo ngayon sa Diyos
na wala na tayong kinakatakutan dahil sa ginawa ni Jesus Christ. Dahil na instead na ang mga good works natin ang ihaharap natin sa Diyos para sa justice na hinihingi niya na hindi niya tatanggapin. Ito, naniwala tayo kay Jesus Christ. At para sa Diyos, yun ang kanyang kailangan. Na appease, parang na kumalma yung wrath, yung galit ng Panginoon dahil na-satisfy na yung justice na hinahanap niya. Verse 11. Dito, dear friends, if God loved us in this way, we must also love one another. Napakasimple ng sinasabi ni John. The true nature of love, unselfish. Perfect love is unselfish. It is sacrificial. Di ba? Pinakita sa atin yan. Example, kay Jesus Christ. John 3:16. Since God loves us so much, kailangan mahalin din natin ang bawat isa. Pinakita sa atin kung paano pinaramdam sa atin ng Diyos ang kanyang pagmamahal. Binigay niya si Jesus Christ ang kaisa-isa niyang anak para sa atin. Ngayon, sabi niya, magmahalan kayo. Pakita niyo ang pagmamahal niyo sa isa't isa. Sa verse 12, no one has ever seen God. Wala pa nakakita na tao sa Diyos. Ngunit kung nagmamahalan tayo, ang Diyos ay sumasa atin at lubos na natupad ang kanyang pag-ibig sa atin. Anong ibig sabihin nito? Bigla na nag-shift si John dito. No one has ever seen God. Sa John 1, John 1:18, no one has ever seen God. Sino lang nakakita sa kanya? The one and only Son, who is himself God, is at the Father's side. Jesus Christ has revealed God. So para inulit na naman dito ni John yung sinabi niya doon sa kanyang gospel. Simple lang naman ang gusto ipahatid sa atin dito ni John. Kung wala nakakita kay God the Father, dahil yun ang sinasabi niya, no one has ever seen God. Kung wala nakakita sa Diyos Ama, dahil siya ay Spirit, tapos si Jesus Christ wala na dito para i-reveal si God the Father, so papaano natin makikita ang Diyos? Paano natin mararamdaman ang Diyos? Hindi makikita ng sino man ang pagmamahal ng Diyos unless or kung hindi magmamahalan ang mga Kristiyano, ang kanyang mga anak. Ngayon, kung nagmamahalan ang mga anak ng Diyos, ma-display ngayon si God dahil God is love. Nagte-testify ito, evidence to na ang Diyos ay nasa sa atin, nasa sa kanila dahil nagmamahalan sila. At yung pagmamahal na yun nakakita doon sa mga tao sa loob ng church. Sinasabi, and His love is made complete in them, in us. Yun na yun eh. Hindi natin makikita ang si God the Father, God is Spirit. At saka hindi natin makikita kahit sa Old Testament, hindi siya nakikita, kaya nagmamanifest siya in another form. Wala nakakita sa Diyos Ama. Para ma-experience natin siya, para makita natin siya, nagkatawang tao siya in the form of Jesus Christ. So ngayon sa time natin, wala na, hindi natin makikita. Although nasa atin ang Holy Spirit, pero para sa ibang tao na outside the church or maging inside the church, makikita natin na nasa atin ang Diyos at makikita nila na totoo ang Diyos pag nakikita nila tayo na nagmamahalan. Hindi katulad sa ibang religion na pag pumunta ka dito sa kanilang kongregasyon, kung anumang tawag nila, walang pagmamahal. Pagpunta sa church, labas, yun na yun. Hindi mo makikita yung love. Pero sinasabi ni John dito, dahil nasa sa inyo ang Diyos, kailangan makita sa inyo yan. Ano rin to, a form of testimony or testifying din to sa mga non-believers. Pag pumasok yung in-invite natin na
na non-believer, pumasok siya sa church, parang iba yung atmosphere, di ba? Magkakakilala, tapos parang may bonding, tapos nakikita niya, parang nararamdaman niya yung atmosphere na nagmamahalan yung mga tao. Parang evidence to eh. Parang ramdam niya, iba yung atmosphere dito, iba yung dating ng ano dito, na hindi ko naramdaman nung pumupunta ako dito sa ganitong church, sa ganitong simbahan, di ba? So yan, sinasabi ni John. In that way, nakikita ng tao ang Diyos dahil sa pamumuhay natin, sa pagmamahala natin. Okay, so 13. Nalalaman natin tayo na sa Diyos at ang Diyos ay sumasa atin dahil ibinigay niya sa atin ang kanyang espiritu. Sinisiguro ni John ang mga believers na malalaman nila na nandun sila sa Diyos at ang Diyos ay nasa kanila dahil ibinigay sa atin ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang magiging gabay natin. Ang Holy Spirit ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan para sumunod sa kanyang mga kautusan at para magmahal. Hindi natin magagawa yan kung wala ang guidance ng Holy Spirit. So hindi lang nasa atin, indwelling ang Holy Spirit sa atin, kundi tinuturuan din tayo kung ano ba talaga ang katotohanan about our Lord Jesus Christ. Ibig sabihin dito, to abide or to remain in Him. Di ba sabi dito, this is how we know that we remain in Him. To remain in Jesus Christ, ang ibig sabihin yan, araw-araw dapat namumuhay ka na may close relationship sa Kanya. Sa papaanong paraan, yung magtitiwala ka sa Kanya, sa lahat ng pinagdadaanan mo sa buhay, nandun yung constant prayer, hindi lang every night, kundi every day, na kung ano man ang gagawin mo, hindi kailangan napakahabang prayer yan, di ba? Kung papansinin niyo yung mga prayer ni Jesus Christ, napaka-iksi, short. Di ba? Kailangan nakikita sa atin yung trust natin sa Panginoon, yung prayer life natin, yung ating pagsunod sa kanyang mga inuutos, di ba? Yan yung sinasabing to abide or to remain in Him. So yung presence ng Holy Spirit sa atin at yung activity ng Holy Spirit sa atin, sa ating Christian life, ito yung evidence na tayo ay na kay Kristo. So malapit na tayo. So 14 to 15, nakita at pinatotohanan namin sa inyo na isinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng mundo. Ang sino mang kumikilala na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nasa kanya at siya naman ay nasa Diyos. So yun pa rin, parang ganun pa rin ang message. So ito sabi ni John dito, we have seen. Sino to? So lahat na nakakita sa ating Panginoon, sila yung mga apostles. Sila yung mayroong mga direct knowledge kay Jesus Christ, yung buhay niya, kung paano yung naging buhay ni Jesus Christ during His earthly ministry. Pero hindi limitado dito sa mga apostles yan dahil maaring tinuruan na rin sila yung ibang mga disciples nila, di ba? Maaring yung ibang hindi kasama na ng mga naging apostles ay inabutan din yung time ni Jesus Christ at nakita rin si Jesus Christ. So dito, yung genuine belief, yung pananampalataya dun sa message of salvation, ito yung evidence na nasa kanila yung Holy Spirit. Genuine belief, no? Hindi lang ito yung bastang narinig mo, naniwala, that's it. Ang evidence ito may transformed life. Ibig sabihin, you are a new creation. May binago sa iyo. Genuine belief. Verse 16, kaya nakikilala na natin at pinaniwalaan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig at ang nabubuhay ng may pag-ibig ay nananatili sa Diyos at nananatili rin sa Kanya ang Diyos. So ang isang Kristiyano, ang isang tao na talaga siya, masasabi nating totoong believer, na siya ay parte ng Christian community, madali niya ma-identify kung sino si Jesus Christ. Dahil kilala niya meron siya personal relationship. Ang isang totoong Kristiyano, meron siyang personal relationship dahil hindi religion ang pagiging Christian, ang pagiging born again.
Ito ay ang ating personal relationship sa ating Panginoon. At ipine-demonstrate natin to, ipinapakita natin to na naniniwala tayo sa Diyos, doon pa rin tayo babagsak sa pagmamahal natin sa kapwa natin. Hindi doon dito sa pagmamahal natin dito sa mundo, sa sistema ng mundo. Dahil maraming Kristiyano na mas gugustuhin pa nila, mas gusto nila yung nandito sa mundo. Hindi nila mabitawan ang mundo. Mas nag-i-enjoy sila sa buhay dito sa mundo kung ano meron sila. Ang mga totoong Kristiyano, maluwag sa puso nila na ina-admit nila, ina-accept nila yung mga kasalanan nila. Nagmo-mourn sila doon sa nagawa nilang kasalanan at hindi sila namumuhay doon sa kasalanan na yun. Hindi nila ginagawang lifestyle yung paggawa ng kasalanan. At hinahayaan nila ang Holy Spirit na baguhin ang kanilang buhay. Hindi sila nagre-resist. Yan ang totoong Kristiyano. Okay, verse 17. Sa ganitong paraan ay naging ganap ang pag-ibig sa atin. Kaya panatag tayo sa pagdating ng araw na paghuhukom. Ito sinasabi ko kanina, made complete. Sa pagdating ng araw ng paghuhukom, dahil ang pamumuhay natin dito sa mundo ay tulad ng kay Kristo. So, in this love is made complete with us. Ano yung made complete? Ang pagmamahal ng Diyos ay perfect. Kumpleto yan na makita sa pamumuhay ng mga believers sa kanilang kung paano nila mahalin ang bawat isa. Kailangan kasi makita eh. Kasi yung pagmamahal ng Diyos, pag minahal tayo ng Diyos, nasa atin ng Diyos, nasa atin ang pagmamahal ng Diyos, mag-overflow yan sa atin eh. At i-share natin yan. Dahil sobra-sobra yung pagmamahal ng Diyos, maibibigay natin yung pagmamahal na to sa kapwa natin. Kaya sinasabi, love is made complete with us. Dahil na i-share natin yung pagmamahal ng Diyos sa iba. At hindi natin sinasarili. Ito, isang importante pa dito. So that we may have confidence in the day of judgment. Itong day of judgment dito, ito yung time, darating ang araw na haharap tayong lahat sa Panginoon para doon sa accounting lahat ng aksyon na ginawa natin dito sa mundo. Lahat ng ginawa nating masama, haharap tayo sa Panginoon. The day of judgment will come. Pero sabi dito, so that we may have confidence in the day of judgment. Confidence is the key word here. Dahil nasa atin ang Holy Spirit, walang dahilan para matakot tayo dito sa pagdating ng Judgment Day. Dahil unang-una, napatawad na ang mga kasalanan natin. Ibig sabihin, exempted tayo dito sa punishment na darating. Kaya sinabi dito, nandun sa atin yung confidence, panatag tayo, hindi tayo nagwo-worry. Sa halip, ano kailangan natin gawin? We can look forward. Ang mga totoong believers, ito hinihintay natin eh. Yung makita natin ang ating Panginoon. Di ba kayo nagsasawa dito sa mga puro away, gera, paghihirap, sakit dito sa mundo? Kasi pagdating ng ating Panginoon, lahat yan mawawala. Mawawala ang kasalanan, mawawala ang patayan. Napakaraming krimen, hindi lang pati sa mga bata. Di ba? Kaya ang totoong Kristiyano, ito yung inaasahan natin, we look forward to this day. Dahil ibig sabihin, matatapos na ang kasalanan. Mawawala na ang kasalanan, matatalo na si Satan. At ito na yung simula ng relasyon natin sa Panginoon face to face. Bakit gano'n na lang ang merong confidence ang believers? Bakit gano'n ka-confident? Sabi dito,
Because as He is, so also are we in this world. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, si God the Father, itinatrato tayo, mga believers, the same way kung papaano niya itrato si Jesus Christ. Kung matatandaan nyo, doon sa Great Exchange, di ba, binalutan na tayo ng righteousness ng ating Panginoon. Wala na mga kasalanan natin. So wala na sa atin yung galit ng Panginoon. Ibig sabihin, wala nang i-judge sa atin. Umaharap ka lang naman sa judge para litisin yung mga kasalanan mo. Kung wala nang lilitisin sa'yo, ano ikakatakot mo sa Day of Judgment? Hindi para sa'yo yun. Di ba? Dahil nasa atin na yung perfect life, yung perfect obedience, at yung perfect righteousness ni Christ ay nasa atin na. At yun naman kabulukan natin, yung mga kasalanan natin na dapat i-judge ay na-judge na doon sa cross. Kaya naman makakaharap tayo with great confidence doon sa Day of Judgment. Kaya dapat sabi niya dito, punta na tayo sa verse 18. Kaya dahil doon, there is no fear in love. Instead, the perfect love drives out fear. So nakikita nyo? Because fear involves punishment. So the one who fears is not complete in love. Yung mga natatakot. So ito yung other side of confidence. Kung wala kang confidence, ibig sabihin may takot pa sa'yo. Pag sinabing perfect love, ito yung complete love, mature love. At nakikita sa buhay mo yung pagmamahal ng Panginoon. Doon sa pagmamahal mo sa kapwa mo. Pinapakita nito yung reality ng salvation na na-receive mo. Kaya kailangan yung mga tao na to, yung mga totoong Kristiyano, kaya hindi sila natatakot. Wala silang fear sa pagdating ng ating Panginoon. Bakit? Because perfect love drives out fear. Inaalis ng perfect love ang takot sa atin, sa mga believers. Kaya kung totoong nasa Diyos tayo, if we truly remain in Him, in the Father's love, wala dapat tayong ikatakot. Wala tayong ikatakot. Dahil kung matatakot tayo, ano ba ang ng takot? Because fear involves punishment. Ibig sabihin, kung matindi ang takot sa'yo, ibig sabihin may inaasahan kang punishment. Hindi ka confident. Bakit? Maaaring hindi mo pa ibinigay ang buhay mo. Hindi ka pa nagtiwala doon sa ginawa ni Jesus Christ sa cross. Maaaring ang pinangahawakan mo pa rin ay yung mga mabubuti mong gawa. Kaya hindi ka sigurado. Wala kang confidence. Dahil kung ang confidence mo ay nandun sa ginawa ni Christ, wala ka dapat katakot. Tingnan natin, sabi ni Paul, 2 Timothy 4:8. Bakit we should look forward to the coming of Jesus Christ? There is reserved for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give me on that day. Bakit sino matatakot nito? And not only to me, but to all those who have loved His appearing. So nakita nyo, bakit ka matatakot kung ito'y naghihintay sa'yo? Crown of righteousness. Not only to me, sabi ni Paul, kundi doon sa lahat na naghihintay sa kanyang pagdating. So dapat andun yung confidence. Dahil hindi judgment ang naghihintay sa atin, kundi reward. 19. Umibig tayo sa Diyos dahil siya ang unang umibig sa atin. Yan, nabanggit ko kanina sa Romans 3:11. Hindi natin hinahanap ang Diyos. Nagre-rebelde tayo. Kaya ang pagmamahal, nagsimula yan sa Diyos. Siya ang nag-initiate ng pagmamahal. Pinakita niya sa atin yan, no, ibigay niya sa atin yung Holy Spirit na manahan sa atin. Nung nagtiwala tayo sa Kanya, nung ibinigay natin ang buhay natin sa Kanya. At yung pagmamahal na to, na ibinigay sa atin, nag-overflow yan. Ulit-ulit kong binabanggit, no? Dahil importante yun. Hindi natin sasarilinin yan. Dahil yan ay galing sa Diyos. Mag-overflow sa atin yan at ma-share natin yan sa iba. So verse 20 at 21, tapos na tayo.
ang nagsasabing mahal niya ang Diyos, ngunit napopot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Dahil kung ang kapatid niya mismo nakikita niya ay hindi niya mahal, paano pa kaya niya magagawang mahalin ng Diyos na hindi naman niya nakikita? So, totoo yun. Inulit ni John yung warning dito na ikine-claim na mahal nila ang Diyos. So, yung mga nakiklaim na to ay mga manloloko lang. Galit ka nga sa kapatid mo, hindi mo mapatawad ang kapatid mo. May mga kasalanan sa'yo, nanay mo, anak mo, kapatid mo, asawa mo. Hindi mo magawang mapatawad pero sabi mo, mahal mo ang Diyos. Malabo, sabi niya, deceiver, yung nagsasabing ganyan, a liar. Pag nag-fail ka dito sa test na to, kung hindi mo maipakita ang pagmamahal mo sa kapwa mo, yung pagiging pagpapatawad mo sa kasalanan ng kapwa mo, isa lang ibig sabihin yan, hindi totoong mahal mo ang Diyos. Di ba? Meron pa nga dito, di ba sa chapter 1, di ba? May mga nakiklaim na they have fellowship with God. Pero namumuhay sila sa kadiliman. Sa chapter 2, kiniklaim nila na, anong tawag dito? Nakilala nila ang Panginoon. They know Him. Pero patuloy naman yung pag-disobey nila sa mga utos ng Diyos. Sa chapter 2 pa rin, sa verses 22 to 23, kiniklaim nila na nasa kanila ang Diyos Ama. They possess the Father. Pero deny naman nila ang Diyos Anak. Puro kasinungalingan. So, ito yung mga nakikita natin dito. Hindi yung masasabing mahal mo ang Diyos kung may galit sa puso mo. So, paano mo nga, sabi dito, di ba, paano mo mamahalin ang Diyos na hindi mo nakikita? Kung di mo kayang mahalin, yung mga taong nakikita mo na. Di ba? Parang, it makes sense. Totoo nga. Or kung hindi mo kilala ang tao, paano mo siya mamahalin? Kung hindi mo kilala ang Diyos, hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi mo kilala ang Diyos, paano mo siya sasabihin mahal mo? Di ba? Di ba sa mag-asawa, sa ligawan, masasabi mo na mahal ko na nga talaga to. Dahil kilala mo na siya, alam mo yung mga gusto niya, yung mga hindi niya gusto, alam mo yung mga kahinaan niya, yung mga kalakasan niya. Ibig sabihin, yung whole personality ng tao na to, alam mo na. Pero in spite and despite of that, mahal mo siya, masasabi mo mahal. Pero sabihin sa iharap sa iyo isang tao, sasabihin hindi mo siya kilala, first time mo makita, mahal ko to. Parang question mark, di ba? Parang hindi totoo. Last verse na tayo. Kaya ito ang utos na ibinibigay sa atin ni Kristo. Ang taong nagmamahal sa Diyos ay dapat ding magmahal sa kanyang kapatid. Puro pagmamahal sa kapatid, di ba? Ito yung final na sinabi, final command na ibinigay ni John. The one who loves God must also love his brothers and sister. So may nilinaw ni John na yung pagsunod dito sa command or sa mga sinasabi ng ating Panginoon ay isang evidence na sa atin ang Diyos ay tayo at tayo ay nasa Kanya. Dahil ang pagmamahal natin sa Diyos at yung pagmamahal natin doon sa ating mga kapatid, hindi pwedeng mapaghiwalay yan eh. Kung isipin nyo, hindi pwedeng maghiwalay yan. Kung mahal mo ang Diyos, mag-uumapaw sa yung pagmamahal na yun eh. Ma-share mo yan sa iba. Kung mahal mo ang kapwa mo, automatic yun, nasa iyo ang pagmamahal ng Diyos. So, ito yun. Connected yun. Kung mahal mo ang Diyos, dapat makikita sa pagmamahal mo dun sa mga kapwa mo. Okay, so marami pong salamat sa pakikinig at dito po nagtatapos